Papalapit na ng papalapit ang bahay ng alkalde. Pinipilit bagalan ni Maria Labo ang bawat takpang upang kahit papaado ay makapag-isip siya ng maayos. Nang makarating na sila sa kanilang kinaroroonan, bumungad sa kanya ang naglalakihang mga pintuan na humaharang sa bakod ng bahay ng alkalde. Nang makarating na nga sila sa loob ng kwarto ng alkalde, ay sinara niya ang pinto. Tumawa ng napakalakas ang lalaki, ngunit kahit na ganoon pa man, ay wala siyang maramdamang panganib na nagmumula rito. Nagpatuloy ang alkalde sa paghalik, paghimas at pag-aliw sa kanyang sarili gamit ang katawan ni Maria Labo. Maya-maya pa, bigla niyang inalok ang lalaki ng inumin at pumayag naman ito. Sabay silang uminom ng lalaki at naghintay sa mangyayari. Nagpatuloy ang paghihimas na ginagawa ng lalaki kay Maria Labo habang lumilipas ang bawat segundo. Maya-maya pa, nakaramdam ng pagkahilo at panghihina si Maria Labo sa kanyang katawan. Gayunpaman, kahit na nahihilo at nandidilim ang kanyang paningin, naaninag niya ang pagpasok ng isang figura sa loob ng kwarto ng mayor. Naglaki ang kanyang mga mata. Tumambad sa harapan ni Maria Labo ang walang buhay na katawan ng mayor na ngayon ay nakadapa na sa sahig. Biglang napunta ang kanyang atensyon sa mamamatay tao nang bigla itong humalakhak. Sa isip-isip ni Maria Labo, pamilyar ang tawa na nagmumula rito. Doon niya lamang napagtanto kung sino nga ba ito. Sabel. Dahil nalaman naman na ni Maria Labo ang kanyang katauhan, ay minabuti niya na ring alisin ang maskara at itim na suot. Dito niya rin naisip ang isa sa mga kinatatakutan niya. Kinumpirma naman ito ni Sabel, nagsabihin niyang tama ang iniisip ng dalaga. Si Nato ay kasama sa masamang plano ng magkakapatid. Hindi na rin nabigyan pa ng pagkakataon si Maria Labo na isipin ang katauhan ng magkapatid nang bigkasin ni Sabel ang isang mahikang tuluyang nagpawala ng malay sa dalaga. Dahang-dahang iminulat ni Maria Labo ang kanyang mga mata. Ramdam niya rin ang pagod sa kanyang katawan na animoy siya ay matagal nang pumanaw at nabuhay na lamang muli. Dito niya narinig ang boses ni Nato. Pinilit niyang pakinggan ang sinasabi ng lalaki. Nagulat daw ito at di niya inaasahang mabubuhay pa ang dalaga dahil ang kanyang ininom ay isang lason na kayang pumatay ng isang nilalang kahit ito pa ay isang aswang o mangkukulam. Doon nagtama ang kanyang hinala. Mangkukulam nga ang magkapatid. Kasama nila ang iilang mangkukulam na nag-anyong mamamayan at ang nais nila ay pagpatuloy ang dapat na gawain ng mga dating nakalaban ni Maria sa bayan na kinalalagyan niya ngayon. Bagamat walang takas, tumatakbo na sa isip ni Maria kung ano ang kanyang sunod na gagawin. Kinakailangan niya lamang magpahinga ng kaunting panahon at pakinggan ang kanyang kapaligiran. Nag-iisip siya ng paraan upang makatakas hanggang sa maalala niya ang isa pang nilalang na maaaring makatulong sa kanya, si Beelzebub. Sa pagpapatuloy ng kwento, ang huling natatandaan ni Maria bago siya tuluyang makatulog dahil sa paghihina ay ang pagtawag niya sa pangalan ni Beelzebub.
Nagising siya sa boses ng isang pamilyar na nilalang na tila pilit siyang ginigising sa mahimbing na pagkakatulog. Mahal naming Maria, ano ang may paglilingkod namin sa iyo? Boses ito ni Beelzebub. Maaring dahil sa ginagawa niyang pagtawag sa kaibigan kanina, ay narinig ito ni Beelzebub sa kanyang kaisipan. Dito ay namulat na agad ang mata ni Maria at tuluyan niyang nakita ang kapaligiran kung saan siya kasalukuyang nakakulong. Kinakausap niya si Beelzebub sa kanyang pag-iisip at humihingi ng tulong sa kanya. Siya ay hanapin at pakawalan mula sa pagkakagapos at pagkakakulong sa hawlan na ito. Hindi naman malaman ng kanyang kausap ang kanyang kinaroroonan dahil maaring meron itong spell o mahika na pumipigil kay Beelzebub na matunto ng kanyang reyna. Wala ring maibigay na impormasyon si Maria Labo dahil ang tanging nakikita niya lamang ay kulay puting kwarto na napupuno ng ilaw na nakatutok sa kanya. Maaring alam nilang mabilis manghina ang paningin ni Maria kapag nakatutok sa kanya ang ilaw. Lumingali nga siya sa paligid. Nakagapos pa rin siya sa isang upuan. Puno ng kadena, lubid at tela ang kanyang kamay, paa at tiyan. Sinigurado ng magkapatid na hindi siya makakatakas. Bukod pa roon, ay nakakulong siya sa isang malaking hawla na para bang isa siyang ibong tinanggalan ng pakpak upang hindi makatakas. Ang pinagtataka niya lamang ay bakit hindi pa siya pinapatay ng magkapatid. Ganoon ba sila kasigurado na hindi makakatakas si Maria sa kanilang idinisenyong kulungan? O dahil sa dami ng itim na sumpa at mahikang ipinatong nila rito upang siguraduhin magiging bihag nila ang dalaga sa matagal na panahon? Ganun pa man, naputol ang pagmumuni-muni ni Maria nang pukawin ni Beelzebub ang kanyang atensyon. Bagamat hindi nila matunton ang kasalukuyang lokasyon ng kanilang minamahal na reyna, ay maaari silang mag-alay ng kanilang lakas at kapangyarihan kung sila ay magkakaroon ng isang ritual cult. Ayon sa kausap ni Maria, sila ay mag-aalay ng kanilang kapangyarihan at pananampalataya upang maibigay nila ito kay Maria Labo. Paniguradong sa dami ng alalay kay Maria ay magkakaroon nito ng lakas upang makatakas at mapaslang ang kanyang mga kalaban. Nagpatuloy pa sa pagpapaliwanag si Beelzebub kay Maria Labo. Ang tanging kailangan lamang ni Maria ay maghintay ng 15 oras upang maramdaman ang kanyang bagong lakas. Ang tanging tanong lamang ni Maria Labo ay kung aabot pa ba siya pagkatapos ng ganoong kahabang oras. Nagpaalam na siya kay Beelzebub. Sinubukan niyang pakiramdaman ang kanyang katawan. Kaya niya namang tumakas mula sa mga lubid at kadenang nakagapos sa kanya, ngunit ano ang kanyang sunod na gagawin? Kung ibubuhos niya ang kanyang buong puwersa upang makatakas, kakayanin niya pa rin bang maipaglaban sa magkapatid na mangkukulam? Hindi niya rin alam kung makakalabas siya sa taging pintuan ng kwartong pinaglalagyan niya. Hindi niya alam kung ano na nga ba ang nangyayari sa labas. Nagagutom siya at nangihina. Ang tanging magagawa niya na lamang ay maghintay ng tamang pagkakataon sa kanyang pag-atake at maghintay sa gagawin ni Beelzebub upang siya ay matulungan. Kailangan niya ng sariwang dugo upang kahit papaano ay mabalik ang kanyang lakas. Ngunit ang tanging mapagkukunan niya lamang nun ay kung siya ay papaslang ng kung sino mang papasok sa loob ng kwarto. Ilang oras na rin ang lumilipas at patuloy niyang nararamdaman ang gutom. Parang mababaliw na si Maria sa uhaw na kanyang nararamdaman. Kapag hinayaan niyang sakupin siya ng kanyang pagkauhaw sa dugo, ay hindi na niya maokontrol pa ang sarili at siya ay kikitil ng buhay ng kahit sino man. Ayaw niyang mangyari ulit ang nagawa niya noong sa kanyang mga kaibigan, kaya pinipigilan niya ang sarili sa abot ng kanyang makakaya. 7 oras na ang nakalilipas at nararamdaman na ni Maria ang matinding kagutuman. Nagulat siya nang biglang marinig ang pagbukas ng pintuan at pagpasok ng isang nilalang.
Nakasuot ito ng mahaba at itim na damit, sombrero at maskara. Nang lumapit ito upang tingnan ng maigi si Maria Labo, ay hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Sumayaw siya ng napakalakas bago buong puwersang kumawala sa kulungan at sunggaban ng kung sino mang kaharap niya. Wala na siyang pakialam kahit siya ay pumatay at uminom ng dugo. Hindi niya na rin napansin na ang kanyang napaslang ay isang mortal na tao at wala na rin siyang pakialam kahit alam niyang narinig nila nato ang kanyang sigaw at papunta na lahat ng mangkukulam sa kanyang pwesto upang siya ay kaharapin. Ang tanging nasa isip niya na lamang ay ang kanyang kagutuman at ang galit dahil siya ay niloko ng itinuring niyang mga kaibigan.